At eto na nga mga kapatid, no, pagkatapos pumutok ang mainit na balita na to sa Pilipinas, ay pinag-usapan na rin to mga tol ng mga international media. Pinag-uusapan ngayon mga tol sa buong mundo etong mga pahayag ni VP Sara, no, kaya President BBM, etong mga pagbabanta mga tol, na ang sabi niya nga doon sa kanyang video, pag may nangyari sa kanya, may kausap na daw siyang tao at patayin daw si BBM, si Lisa Araneta, which is the First Lady, at saka si Speaker Romualdez, yun ang sabi niya. At dito mga kapatid, no, dumaan lang to sa aking Facebook. Mula rito kay Live Awake. Sabi rito, sikat basta tag life. Congrats Philippines. Ganito ngayon nagkakagulo sa mga kapatid sa Pilipinas at pinag-uusapan tayo ng buong mundo. No, sabi rito mga kapatid, no, sa CNN. No? CNN, teka, ayusin lang natin. Sabi rito sa CNN, yan, no, Philippine Vice President says she would have Marcos assassinated if she is killed. Sabi rito, Philippine Vice President Sara Duterte left etong nasa kaliwa, and President Ferdinand Marcos Jr. are engaged in a deepening rift on a number of issues including foreign policy. No? Napag-uusapan na talaga. At ito pa sa Al Jazeera naman, mga tol. Sabi rito, Philippine VP Sara Duterte threatens Marcos assassination if she is killed. The president's security has been boosted after his deputy's active threat that were made so brazenly in public. No? Sa publiko kasi Zoom meeting mga tol yung video na yun. At naka-alerto na nga ang president's security dahil dito sa mga pahayag na to ni Vice President. Kasi nga sabi natin doon sa reaction video natin itong nakaraan, pwede itong gamiting opportunity, di ba, ng kanyang mga kalaban pang iba bukod sa Marcos, or sa mga malalapit niya ring mga kasama na pwedeng, alam mo yun, itaya na siya para makuha nila ang simpatsya. Kasi may mga ganun mga tol eh. Yung tipong i-sacrifice ka na. Tapos alam naman natin ang sisi mapupunta doon sa kalaban nyo. Both enemies ninyong dalawa. Alam nyo yun, yung mga ganong mga bagay. Kasi maraming pwedeng mangyari doon sa pahayag na ganon ni Vice President kung i-analyze nyo lang. Hindi talaga dapat isinasabiro yung mga ganyan. No? Sabi rito sa This Week in Asia, yan, no? Philippine Sara Duterte claims hiring assassin to kill Marcos Jr. if she's targeted. Sabi niya kasi may kinausap na daw siyang tao. No? The active threat has been referred to the Presidential Security Command for immediate proper action following her warning. Grabe, no? Dapat talaga silang dalawa mga tol, mag-usap sila. Hindi yung ganitong bangayan. Kasi mga tol, yung mga supporters, DDS, loyalists, pati sila mga tol, nag-aaway-away sa mga comment section. Walang pagkakaisa talaga. Ang ganda na nga sana nung simulain unity . Kasi 'di ba ang unity mga tol, pagkakaisa, isa yung magandang sangkap para sa ikauunlad ng isang komunidad. Nagsisimula syempre, halimbawa sa pamilya, kapag walang pagkakaisa, magulo. 'Di ba? Pero pag may pagkakaisa, talagang aasenso sa barangay, 'di ba? Sa syudad. Ito bansa ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon pinag-uusapan ang Pilipinas ng buong mundo mga tol, ng mga media. Eto santo. Sa France 24, Pransya, Philippine VP Vice President, ikalawang pinakamataas na katungkulan sa ating bansa mga tol. Made active threat on Marcos' life. Palas, Philippine President Ferdinand Marcos security detail has been put on alert over what his office is calling an active threat against his life by Vice President Sara Duterte, the Palace said Saturday. No? Ito lang ang maganda kay President BBM. Ulitin ko mga tol, baka ma-misinterpret nyo. Wala tayong pinapanigan sa kanila. Si Marcos after ng 2028, mga tol, papapalitan na yan ng iba. Si VP ganun din. Hindi natin alam kung sino papalit sa kanilang dalawa. No? Ito maganda lang kay President. Kapag in-interview mo siya kung ano magiging response niya sa mga ganitong mga banat, minsan tatawanan niya lang, minsan no comment, minsan napakaikling komento lang. No? Pero may napanood pa akong video ni VP Sara doon.
minura niya, mga tol. Talagang galit na galit siya, alam mo yun. Lumabas yung, ewan natin kung totoo kasi may pinaguhugutang damdamin eh. Siguro talaga may pinaguhugutang damdamin si VP Sara kaya nasasabi niya yung ganyan. Pero galit na galit talaga siya, mga tol, dun sa videong yun. Yun nga lang, 'di ba? Dahil nga public figure, siya, vice president siya. Ang balik nun, mga tol, sa kanya mismo eh. Siya mismo yung mababalikan eh doon sa kanya mga pahayag eh. Kasi dapat professional siya. Dapat talagang yung alam mo yun, kung kayang-kaya niyang kontrolin sana yung emotion niya. Eto sa AP. The Philippine Vice President publicly threatens to have the President assassinated. Pare-pareho, mga tol. Yung pick up ng iba't ibang mga media outlet, mga international media outlet, 'di ba? Doon sa mga pahayag ni VP, 'di ba, na ang gumana o ang lumabas yung emotion niya, 'di ba? Nag-ano sa kanya, nag-backfire sa kanya, mga tol. Kumbaga yung ibinato niya, bumalik sa kanya. Kasi VP siya eh. Hindi naman siya yung barangay tanod lang eh. Hindi naman siya yung barangay kapitan lang eh. 'Di ba? VP siya eh. Iba yung expectation sa kanya ng mga tao pag sinabing VP. Washington Post. .com. The Philippine Vice President publicly threatens to have the President assassinated. Though, nagpaliwanag na rito si VP, di ba? Nagpaliwanag na siya na hindi naman daw siya nagbabanta. Pinaliwanag niya, ang sabi niya, pag may nangyari sa kanya, meaning, sabi niya, may threat daw sa buhay niya. Pero sa kanya mismo nanggaling na may kinausap na siyang tao na pag may nangyari nga sa kanya, sabi niya ganun, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, si Speaker Romualdez. So, ibig sabihin, mga tol, may threat pa rin eh. 'Di ba? Kahit balik ta rin mo sitwasyon, kahit na ano pang gawin mong pagpapaliwanag doon, yung pa rin yung lumalabas na yun eh. 'Di ba? May pagbamanda pa rin eh. Channel NewsAsia.com. Philippine VP says she would have Marcos assassinated if she is killed. 'Di ba? CNN. Ito, CNN naman. Philippine Vice President says she would have Marcos assassinated if she is killed. Diba? Pareho, mga tol, ang pick up ng iba't ibang mga international media. Masasabi mo ba? Dito sa Pilipinas kasi, mga tol, may mga nababasa tayo. Mga bias media, mga ganyan. Diba? Mga bias media, mga yan. Hindi nire-report kung ano totoo. Eto, mga tol, hindi mga Pilipino tong mga to. Mga international media na to. Diba? Ang nasisirang imahe, mga tol, hindi naman si BBM eh. 'Di ba? Ang nasisirang imahe din, nakakalungkot man isipin, pero si VP Sara din. At apektado diyan, mga tol, yung imahe mismo ng ating bansang Pilipinas. Na ang laki ng kalaban natin dito eh, isang bansang mananakop, isang bansang gustong angkinin yung ating mga nasasakupan, yung ating soberanya, yung ating teritoryo. Pero paano natin mapagtatagumpayan yung kung nagkakagulo tayo rito, kung nagkakagulo yung mga politiko natin dito, di ba? Nag-aaway. Wala pagkakaisa, di ba? Ito nangyayari ngayon. Ito, sabi rito, Philippine Vice President Duterte, ito left, ito na yung kanina ata, Al Jazeera. Ito, paulit-ulit na ata to. Nabasa na natin to. This Week in Asia. Philippine Sara Duterte claims hiring. Sabi niya kasi may kinausap na siyang tao. Claims hiring assassin to kill Marcos Jr. if she is targeted. Ito, nabasa na natin to. 'Di ba? Nakakalungkot, mga tol, nakakalungkot isipin na nangyayari to ngayon sa ating bansa. Sana ay magliwanag ang kaisipan ng ating mga politiko kasi, mga tol, babae at lalaki, kumbaga parang silang nanay at tatay nating lahat dito eh. Dito sa ating bansa eh, no? Wala tayong sa kanila, wala tayong kinakampihan, wala tayong inaano sa kanila. Pero syempre, mga tol, sa ayaw at sa gusto man natin, sabihin na natin, mga tol, na talagang totoo yung nangyayaring ginigipit si VP Sara kaya siya nagagalaiting ganito, nagagalit siya. Pero yung aksyon na ginagawa niya, sabihin natin kasi nagpapakatotoo siya, totoong tao siya, mga tol. Pero VP kasi siya eh. 'Di ba? Alam na natin 'yun, mga tol. Huwag tayo maging double standard. Kapag yung mga senador natin nagiging ganyan, nagagalit din naman kayo eh pag talagang lumalabas yung emosyon nila sa Senado eh. Pero pag ang VP mismo, 'di ba, yung mga senador nga, kapag halimbawa si Robin Padilla nagsusuklay ng doon, ng balbas niya, o kaya si Bato de la Rosa, si Senator Bato, nagagalit doon sa Senado, 'di ba? Sabi ng mga mamamayan, ba't ganito na Senado ngayon, 'di ba? Parang na.
Senado pa lang yun mga tol ha. Hinahanapan na natin sila ng kaukulang asal na nararapat. O lalo pa kaya mga tol, president at vice president, di ba? Nakakalungkot man isipan. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Alright, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.